Hello everyone. Good morning. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes or no? Yes po. Yes po, sir. Wait lang. Kamusta kayo? Oh, kamusta ang mga person? Hi guys. Kamusta ang mga okay lang kayo? Yung iba hindi okay? Okay lang po, sir. Saan daw? Sa kahit anong aspeto. Kung okay lang ba? Wait lang ha. Kunin ko lang yung output. Okay. Wait lang. Saglit lang. Give me 1 minute. Sige, game na pala. Game.
Chineck ko lang, in-evaluate ko lang mabilisan ang inyong ah, grade for the panel. Ah, First of all, nakita niyo na, I think nagsabi ako sa inyo kung anong final grade ninyo, right? Tama ako? Opo, sir. Pa-open nga ako ng camera nung iba. Kindly open the cameras of others. And yung hindi magka-open ng camera, babawiin ko yung grade ninyo. Ibibigay ko yung yung tunay nyong grade, no? Promise babawiin ko yung grade na binigay ko sa inyo and ibibigay ko yung actual grade ninyo. Ay, ang actual grade nyo is 80. O, pag di nag-open ng camera, babawiin ko. Okay, go. First of all, I would like to congratulate each one of you for being maganda talaga yung presentation nyo and naiintindihan ko about the questions of the panel. However, since first year kayo, ay marami akong mga considerations na I do believe na hindi nyo magagawa agad-agad, no? Kailangan it takes a lot of experience to do the expectations of the panel. However, based on my expectations on the introduction to engineering, yun nga, you, kumbaga yung expectation ko is 10 sa inyo, ang binigay niyo sa akin is 12. Meaning to say, you exceed my expectations. Ay, ang standard ko ay sobrang taas. And pag ang standard ko nalampasan, meaning to say, magaling. So, I can confirm na maganda yung output na ipinresent ninyo during your presentations. And bago pa kayo mag-present, I know na kaya nyong i-defend yung inyong website creation based on my evaluation during our practice on your defense. Di ba? Nag-panel muna ako sa inyo, no? And then, in-evaluate ko, kaya naman. And luckily, on your actual presentations during the panel, talagang maganda. It's just that may mga students lang siguro na hindi masagot ng ayos yung questions. But it is yun ang hindi ko lang masyadong ma-accept, no? Yung mga kaklase na hindi masyadong pinag-aralan yung website creation. Kasi ang ganda eh. Maganda talaga siya. Hindi lang masyadong na-defend ng maayos ng iba. Pero yung iba magagaling sumagot. Yun nga lang, syempre, pag may magaling sumagot at merong hindi magaling sumagot, may may epekto talaga doon sa mga hindi sasagot ng maayos. At nag-take note naman ako kung sino yung mga hindi maayos sumagot during the panel. But again, in overall, maganda yung presentations ninyo. And pakibigay po sa akin ng website, lahat ng website details on how the the new developer will access your website link. 'Di ba? Parang tama ba ako? Sa website link, before ma-access ni developer, anong nagawa is may mga username and password before ma-edit yung website creation. Am I right? Okay. One of your clearance for me is to submit the sa, sa, yeah, the website link. Also, ano man tawag doon? Username and password for the developer. Tama ba ako? Ayan, pahingi ako nung data na yan and then I um I will endorse your website link to the department. Meaning to say, may potential yung website link ninyo to be one of the platform of the website creation ng mechanical engineering. So kindly give me uh yeah, all the informations na maaaring ma-edit and ma-develop ng ME department. Binibiro ko lang kayo na magkakaroon ng redefense and revisions of your website link. Hindi na. Bakit ka ipapa-revise?
yung ano na lang, sila na yung magre-revise, ang MA department na. Kung may yung mga suggestions nila, yung mga comments nila, sila na yung mag-revise. Kasi tayo na nga yung gumawa. So sila naman yung magre-revise. And yun nga, sa akin naman, all goods na sa akin na yung website, yung inyong final project is hanggang doon na lang. So for the revisions, so sila na ang bahala doon. Just give me the username and also the password para maibigay natin sa new developer. Okay? Goods, meaning to say may potential yung inyong website creations to be one of the social media platform of the mechanical engineering. I-endorse ka yan. So, kindly give me ha para may pakita ko. Kasi yung website link nyo naman, si kayo diba nag-present? Ako naman na magpe-present. No? Siyempre, yung mga ipinresent ninyo, nakinig ako nung akala nyo lang di ako nakikinig, pero kayo nakikinig. And then I will also present your website link to the program chair, program coordinator, and if ma-approvehan, we will endorse it to present sa ating accreditation for the ACUP sa, I do believe sa United States ata to. So, later, mayroon kaming meeting with the ACUP for the accreditations and if possible na ma-open itong website link creations, I can provide the output agad. Kaya okay na nai-present nyo ng maayos at nagawa nyo ng maayos inyong website creations. And with that, I can also confirm that you are all exempted for your final project 2, meaning to say you don't have final project number 2. So automatically, your final project number 2 is 100% of your grade. All goods. Ulitin ko ha. Your final project 2, all of you are exempted and no output is needed and your grade is automatically 100%, 100 over 100. Okay? Kasi, ang, di ba, ang sabi ko lang naman sa inyo, ibigay niyo sa akin ng maayos ang output ninyo, I can provide you unexempted for your final project number 2. Hindi lahat ng sections, bibigyan ko ng exempted. Pumili lang ako. Okay. Siyempre, isa kayo sa mga, kapag sinabi ko sa inyo, meaning to say, you are exempted. So, you are one of the sections na exempted doon sa ating final project 2. But, I would like to ask, sino dito yung absent ng ating defense? May absent ba? Hey guys, is maligaya yun. Yes po sir, meron pong dalawa, si Jay Sawali po pati Aldred Rio Marquez. Okay. So, those, I am sorry to say, sorry to say, those absent is not, are not exempted for the final project 2. Meaning to say, individual, yung dalawang yon gagawa ng final project number 2. Ay, wala akong tawag dito, hindi ko nakasalanan yon kung bakit hindi sila exempted. Maliwanag, syempre, bakit ko sila bibigyan ng exemption if mismong sa actual is hindi umattend. And also, sorry to say, those two students, sorry ha, pakitaas nga ako ng kamay ng dalawa. Tatanungin ko muna. Sige, go. The two of you kindly raise sa Wally and the next one. Nasaan yung isa? Maligaya. Hindi ko lang po alam sir kung try ko pong i-message. Na-attend ba sa kanyo ng klase? Nag-check ka ba ng attendance? Nagche-check po, pero ganun din po siya sa ibang mga class. Pero uma-attend minsan sa akin. Hindi po. What? Anong hindi? Paano hindi? Pati po sa mga face-to-face classes po namin and online, Okay. Baka nag-drop na. Wait nga, check ko nga sa aking ano. Wala ba ditong may kaibigan doon sa batang yan? Anyone from the class who can speak? O hindi ko alam. Bakit din yung sinasabi sa akin? Example, umattend ng midterm exam sa DIFCAL and kahit DIFCAL na lang, umattend. Hey guys.
umattend ng klase, umattend ng klase, umattend ng exam, like midterm exam. Anyone from you can speak. Yes po. Umattend. Hindi naman nag-drop. Sa ibang subject, umattend ng midterm exam. O sino dito yung nakakatabi ng batang yon? Pakisalita naman ako kung na-attend nga. Basta umattend ng DIFCAL, ng exam. Nasaan si Chelsea, si Jeff, at si Maligaya? You can speak because you are the BOD. Sir, hindi po ako sure kasi hindi ko po siya nakikita. Pero sabi daw po ay responsive din po siya sa mga GCs po. Yun po. Pero nag-take ng midterm exam. Yes po, sir. Kompleto po siya sa midterms. Ha? O, October yon. So, 1 month pa lang siyang, 1 month na siyang hindi responsive sa inyo or nagpapakita. Baka naman binrake ninyo. Baka broken to heart. Nandun din yung jowa, nakipag-break. Hindi naman. Wala ba ditong may kaibigan sa batang yon? Wala. Walang may kaibigan. Wala. Tunay. Di man lang okay. Maybe you can pakichat naman ako ha. Ulitin nyo ha. Baka naman mamaya ay may problema. Ay tutulungan. Okay? But sige, yung isa na lang mag-focus tayo dun sa isa. Where's Awali? Can you please open your camera? Ah, can you please open your cam? Jeff, may ipipm ako sa'yo. First, si Jeff. May ppm ako sa'yo. Okay, sige. Nasaan si Sawali? Dali, at marami akong announcement. Maybe you can speak. Sir, good morning po. Would it be all right in 5 seconds to kindly open your camera? O kahit 5 seconds lang, and then you can turn off your cam. Would it be all right? Now, Sawali. Or else, wait. Hindi, mabilis lang mag-open cam. You will click lang the button. And then, okay, that's good. I do believe saying wait is too long. 5 seconds lang. Hinihingi ko is 5 seconds. Open again. Like this one. I can open my camera in a minute. I can open my cam in 5 seconds. Maybe you could open your camera. Paki-open ako ng cam. Sige, open tayo ng cam. Hello. Hello po, sir. That's good. Yeah. Di ba, ang simple lang ng 5 seconds. Go. Okay na. Kung wala kang internet. Would I ask, what is the reason bakit di naka-attend ng defense? It takes along ang preparation natin. So, tama ba ako? Matagal ko nang sinabi kung kailan kayo magde-defense or mga 1 week before. Sinabi ko 'di ba parang ah tama ako, tama 'di ba ako? Sinabi ko first week or second week magde-defense. Nagbigay ako ng deadline for defense. Tama.
Schedule rather. Uy guys, BOD please answer. Yes po, sir. Okay, I'll go Jeff. Why is it that you're absent? Di ka man lang nagpaalam sa akin. Take note that your final project number one is 40% of your grade. Sir, regarding po doon, there was a misunderstanding din po sa family ko po. Mhm. Di po ako aware na ako po ay absent that time. Ako po ay bigla na lang pong hinila ng aking mother sa airport. And that was morning and nagkaroon lang po kami ng argument. And yun po, I'm really sorry po that I wasn't able to attend our meet. I can send you the letter na lang po. Okay lang po ba yun, sir? No, Pasensya na because po. it's November 19. Kailan Ah, tayo nag-defense? Chelsea, kailan tayo nag-defense? Last week, right? Tama ba ako? Maligaya. And others. Kailan tayo nag-defense? Hey guys, please help me. November 13 po, sir. November 13. Pag nagpo-provide po ng letter is before November 13. So right now, it's November 19. So dapat nung 11 nakapag-provide ka sa akin ng info and you don't have any chat sa akin. I'm actually waiting for your chat after the defense. Why is it na absent? Bakit nasa airport ka? Matanong ka lang. What I mean, 'di ba Batangas ka? Wala namang airport sa Batangas. Tama ba ako? Tama ba ako? May airport ba dito? 'Di ba wala? Saang airport 'yan? Matanong ko lang. Understood yung family problem. An hindi, ang tanong ko lang, hindi naman siya ano eh, deep. Ang tanong ko lang is, saang airport? Di ko naman tatanungin yung pinaka main reasons. I know that is too personal. Airport lang yung tinatanong ko sa Manila po, sir. sa Manila. So, okay, sige, Manila. And Tuesday. Pero pumasok ka ng Monday sa school. No rin po, sir. Hindi Okay. ka po suspended. Tama, suspended nga ng Monday. Sige, suspended ng Monday. Okay, it's, ang aga mo naman sa airport. What time ka ba pumunta ng airport? Hello, I'm just asking kasi critical to 40%. Samuel, it's hard for ang hirap mo naman kausapin pero nasa bahay ka lang. I do believe hindi ganun kahirap Sir, mag-respond. 4 a.m. po ako gumising noon. Then sabi po sa akin ni mother, ay sumama na daw po ako sa kanya at bigla lang pong may naging emergency. Okay, So okay. ayun Hindi, ang po. tanong ko lang is anong Okay oras? po. You don't Sorry have po. to say the reason. It's too Okay personal. po. 4 a.m. That's good. Okay. Sige, okay lang. Sige. Ah, but again, sorry to say and sadly to say, you don't have 50% of your grade. 'Di ba nabanggit ko sa inyo, dalawang 50% 'yon. The 50% is for my grade and the remaining 50% is for the defense. Due to lack of maybe paano ko ba sasabihin ng maayos 'to? Baka kayo mareklamo. Ah, dahil hindi mo ako nabigyan ng reason why absent ka and also I know that the BOD informed me about those absentees. However, they also hindi sila nag-provide ng
reason din. Wala silang pagkukulang do'n. 'Pag a-absent kayo at lalong critical at sobrang taas nung output na yun, you have to inform the instructor. Kahit anong reason yan. For example, "Sir, hindi po ako makakapasok." Example, si Jeff nagpaalam sa akin, "Kasi po makikipag-date po ako kay Chelsea." It's okay. At least you informed me. Ano nga, ipo-prove lang sa akin ni Jeff na dapat magiging masaya yung date nilang dalawa. Or else, hindi magiging valid ang reason sa akin ni Jeff. Okay ba yon? So, kinakailangan, you have to inform me if hindi kayo makakapasok. Take note that your final project number 1 is 40% of your grade. And sadly to say, Jeff, sorry ha, ako ay mahigpit sa mga ganitong criteria for grading. Kasi hindi siya, for me lang hindi siya, tag doon, hindi siya fair. If I know may reason ka nga, pero hindi pa rin siya fair because hindi mo ako na-inform. Hindi siya fair for your classmates na umattend ng defense na kabadong-kabado. Tama ga ako? Mga kinakabahan ng mga yan during the defense. So, para sa akin, sorry ha, hindi mo deserve to give a 95 over 100 for your final project number 1. But, I can give you the score. No, yun nga lang, yung 50% lang yung kaya kong ibigay sa iyo. So later, maybe kay Jeff, kay Maligayahan, kay Chelsea ko, ibibigay yung grade mo and then sila na lang yung mag-i-inform sa'yo kung ano yung grade mo. Your, may grade ka for 50% pero wala kang grade for the remaining 50%. And also, you are not exempted for final project number 2. Okay? Meaning to say, you have to, you have to accomplish your final project number 2 and saka ako gigradean. Maliwanag, Jeff? Jeff, Samuel pala sa Wali. Yes po, sir. I understand po. Ah, may may suggestion ka ba? May comments ka ba? May violent reaction ka ba? Or do you have something to say? None naman po, sir. I understand naman po. And that's the consequence I could get. Okay lang po, sir. Okay. Maganda yung malinaw tayo ha. Ayoko nang may samaan ng loob. Ayoko nang may maririnig ako after the link. So, maganda na uunawaan natin kung ano yung mga possibilities if hindi tayo mag inform sa ating mga professors. Okay? Naiintindihan ba ako ng lahat? Nagigets nyo yon? Nagigets nyo yon? Everyone, yes or no? Yes Yes po, po, sir. sir. Ito ay parang written exam lang ng final exam. Ano nga? The professors can give you a special exam if hindi kayo naka-attend ng meeting. Magpa-provide kayo ng med certificate. Di ba pag kayo ay hindi makaka-attend ng exam, before the exam magsasabi kayo, di ba? And then you will provide a proof kung bakit kayo di makaka-attend. Parang ito lang din yon. Ang pinagkaiba lang is tayo is actual sa examinations. Yeah, this is your final exam. Ang final exam lang natin is actual, sa iba is written. So, ganun ka-critical yung ating final exam. And take note, meron tayong dalawang final exam. Kumbaga yung final exam ko is midterm exam and final exam. Ginawa ko na lang final 1 and final 2. Diba sabi ko sa inyo, dapat may written exam tayo for midterm exam. Tama ba ako? Hindi na ako magpapa-written exam. Kasi nga, maganda na yung actual for final exam. For final demo, it's okay na. Approved na sa akin.
all goods na tutulungan ko ng students. However, if yun, ganun lang kasimple, ano, kapag hindi kayo attend sa akin ng final project, so magkakaroon talaga ng conflict with your grades. Maliwanag everyone. Yes po, sir. Okay, next time sana lesson learned to from the other subjects. For example, ngayon pa lang, first year, kung kayo ay hindi makaka-attend ng final exam, on the second week of December, maybe you could inform in advance. Okay? Inform in advance the professors or the instructor. Ano yung reason if hindi makaka-attend or hindi makakapag-take ng written exam for the final exam. Maging aware ka kasi kung sa introduction to engineering, hindi nyo ako bibigyan ng reason what more sa ibang subject at sa mga susunod na subject. Maganda dito pa lang, napapractice na kayo on how you could be responsible for nagagawin ninyo as a student. Okay? Maliwanag po. Others po. Yes po. Yes po, sir. Sige, okay Yes na yun. po. Moving forward to doon. Moving forward, I would like to inform you. Okay na ha. Erase that. Dapat tayo ay masaya kasi ang inyong grade ay mataas sa akin. So, gusto ko lang i-discuss yung mga grades ng panel sa inyo. Actually, ah hindi ko pwedeng questionin ang scores ng panel. Yung scores ng panel for you is somehow hindi nagtutugma-tugma, and for me, for my evaluation, maybe hindi ko alam kung bakit ganito yung naging scores. Sige nga, kumbaga, every panel may kanya-kanyang taste. On how they can provide scores. But I'll understand and accept also yung lang scores. However, for me siguro, yun nga, as officer sila, students pa sila, so may mga experience na sila regarding this one. Siguro they expect too much. No? Hindi lang nila siguro na consider na first year pa kayo and marami pa kayong dapat matutunan. At least yung professors ninyo naiintindihan kung ano yung capability and capacity nyo as a students. Kasi kumbaga nga ang capability and capacity nyo is ganito lang level. Yun nga lang, you exceed the expectations kung ano yung capability ninyo. Siguro, kaya lang tumaas yung tinaasan ninyo yung aking standard because madami kayo. You work as a group and talaga namang magiging maganda yung isang output. And to be honest, pangalawa kayo sa out of 5 sections, kayo ang second to the highest. So, ang highest ko is 96. 96. And your grade is 95. So, imagine how ah, gaano kalapit. Nagkatalo lang kayo siguro sa Q&A. Sa Q&A lang sadya, no? Nag-base siguro ako sa Q&A pero kung binigyan niyo ng maayos, yung iba lang hindi ko nila lahat. Kung na-depend ng maayos, ay kayang-kaya kong ibigay pa na kayang-kaya pang taasan ng mga panel yung inyong grade. Pero it's okay. Yun ay practice sa inyo. Dala-dala niyo yan hanggang pagdating ninyo sa mga susunod na SEM. And ganun po ang magiging setup ng defense. Parang they provide lots of questions, follow-up questions, and I do hope na practice kayo at sana madala ninyo sa inyong next subjects or sa may mga defense like yung thesis. Okay? Na-challenge ba kayo? Yes po, sir. Sige nga, Opo, kwentuhan niyo sir. ako ng defense. Ay, ganito. Ako ay sobrang hinigpitan ko talaga ng sobra sa defense. The reason kung bakit sobra kong hinigpitan yung defense ninyo, gusto kong ma-practice kayo. Kasi mas kung ako sobrang mahigpit na ako, what more sa other professors, 10 times nang higpit sa akin. No? Ganun katindi. No? Kaya mas maganda, naghigpit-higpitan ako para makita ko
kung para ma-practice kayo. Sana naiintindihan ninyo. Pero yun ay para sa inyo, tulong ko yun sa inyo para ma-develop at saka ma-practice kayo in your communication skills and also how to entertain the the panel. And I do believe naman na entertain kasi nga may siguro ano lang, ang suggestion ko lang, wag kayong wag kayong gumawa ng what I mean yung script tapos babasahin nyo. No, wag na. Next time, you tanggalin niyo yung mga scripts ninyo. Kasi pag may script kayo, ibig sabihin, parang -1 agad yun kasi you are entertaining the viewers eh. Dapat alam mo yung sinasabi mo. Though alam niyo yung sinasabi niyo, hindi niyo lang salo. Pero mas maganda yung you express your thoughts and your emotions without script. Maybe you, yeah, pwede mag-script pero wag dadalhin sa in front of the class. Okay? O, next time pag kayo magdi-defense, you don't have to bit-bit your kodigo. Mas maganda, ibasahin nyo lang siya. After nabasa, naintindihan, it's okay. You have to express your own thought. No? Mas maganda na wala kayong bit-bit na mga na mga notes or papel at saka para ma-practice din yung inyong communication skills. Tama ga ako? So next time wala na magdadala ng mga notes like mga cellphone, paper, wag na. Mas maganda you express your thought. Yung nasa PowerPoint na lang okay na yun. Gawin niyo yung basis and then you express you express your explanations and your thoughts. That's good. Okay na yun. Kasi minsan hindi na namin naiintindihan yung inyong mga sinasabi kasi nga ang ganda ng grammar, ang lalalim ng English. Mas maganda yung yung mga normal na English lamang na lalabas sa bibig ninyo. Imposible naman na magsabi kayo mga extravagant chu di hindi naman lalabas sa bibig niyo pag kayo magde-defense ng ganun. No, yung mga pumasok agad sa utak ninyo. No? So next time wag na magdadala ng mga script. And also, ano pa? I would like to thank sa inyong sa inyong token. Grabe naman, magkano nagastos nyo doon? Hindi ko in-expect na ganyan yung ibibigay ninyo. Which is, to be honest, gamit ko siya ngayon. That's good. Totoo to ito walang halong biro. One way on how you can also attract your panel to entertain your panel is to give yung appreciations. No, madaming form of appreciations and one of the appreciation is your token. Alam nyo ba na yung token nyo is something na really appreciated. No? That's the reason why ang tataas ng grade ninyo in terms of the other uh, other panels. Totoo yun may kickback din yun. No? Ako naman, di ko naman kailangan maging bias kasi ang grade ko naman sa inyo lagi namang mataas. No? Malaking epekto din yung appreciation na ibinibigay ninyo. Siguro baka naman mamaya minsan siguro papakiramdaman lang baka mamaya ay wala nang pang-date si Blessy. No, baka mamaya ay magalit na si Blessy kasi ang mahal ng aming ambagan. Pero alam niyo ba sa totoo lang, okay 'yon. Maganda yung ginawa ninyo. Kasi ang dami niyo tapos ang ibibigay niyo lang ninyo is ganta lang, no? Hindi ko sinasabing hindi siya maganda lang siyang form of appreciation. Diyos ko, sa dami niyo baga naman at isang beses lang magdi-defense, bakit hindi na mag-effort? Which is yun yung ginawa ninyo. So, isa yon sa mga nagiging form of attractions based doon sa inyong viewers as well as doon sa inyong mga customer. Ano nga? So, hindi ko pa nga naituturo yung next discussions pero feeling ko kahit hindi ko na i-discuss, alam nyo na yung magiging next topic natin which is next meeting natin siya i-discuss. Gusto ko lang munang i-appreciate at ma-appreciate ninyo kung gaano kaganda yung ginawa ninyo on how you executed, on how you prepare, it's really good. And also, sana naiintindihan ninyo din kung bakit ang higpit-higpit ko pagdating sa narrative report. Nakita nyo yung bunga ng output ninyo? Nakita nyo ba kung ano yung naging output, naging bunga ng inyong mga narrative report, ng inyong pag-i-inform sa akin
ng inyong pagpe-present sa akin ng inyong narrative reports. Kasi kung hindi ko yan inalagaan, hindi ko yan in-evaluate ng maayos, hindi ko yan kinamusta, at hindi ako nagpa-narrative report, do you think ganyang kaganda yung ipe-present nyo sa akin or sa mga panel? Guys, sa tingin ninyo, kahit walang narrative report, ganyang output pa rin yung maipoprovide nyo? Hello? Hello? No po, sir. No? Kaya kayo, wag kayong, wag nyo akong pangungunahan. No? Na yung iba nagrereklamo kasi daw puro pa narrative report. Ay siya, sige, bahala kayo. Gawa kayo. Kumuha ka ng inyo. Ako, nagpapagawa ko ng mga output because gusto ko, lalo na yung narrative report, gusto kong gumawa kayo ng narrative report kasi nga 40%. Nai-imagine nyo ba yon? Ang laki ng 40%. Tapos final project number 2, later, kukumpitin ko muna kung ilang percent yung aking ibibigay. So imagine how big it yung mga nagiging way of teaching ko and nagiging way of paggawa ko. Ano? Kasi alam ko, aware naman ako sa ibang sa mga nagtuturo din ng intro sa ibang sections na magkaiba kami ng strategy and also ng paggawa. Tama ako? I do believe kino-compare ninyo yung mga paggawa ko sa paggawa ng ibang pro, like sa intro. Tama? Aware kayo sa mga pinapagawa, di ba? Talagang magkaiba kami. And since paapat na beses ko na nagtuturo ng intro, alam ko na on how students, paano ko tutulungan ng mga estudyante para tumaas ang grade. And I hope natulungan ko naman kayo. And sana maging dalhin nyo lahat ng mga natutunan ninyo on your defense kasi sa mga susunod na subject, puro defense yan. Parang ganun lang din yan. Kumbaga sa iba, capstone. Dito sa atin, website creations. So, gagawa kayo ng mga design ng mga capstone, which is i-defense ninyo. So, mas malalala pa yung magiging defense na gagawin ninyo. What more for thesis, no? Gagawa kayo mismo na actual machine. I hope na practice kayo for the introduction to engineering. How will you defend your output na makakatulong? Syempre, hindi lamang sa inyo, but also for the viewers or for the customers. And hindi ba kayo nagtaka, di ba kayo nagtaka kung bakit ang binigay kong grade is 110 over 100? Di ba ang panel is 80? Hindi ba kayo nagtaka? Eh kasi si Chelsea kumanta, si Jeff sumayaw, si Maligaya tumula. So, binigyan ko ng tig 3 plus, sabi ng mga yan, siya sige, sa whole sections na lang. And then yung 1 point is nagmakaawa lang si Jeff na, sir, gawin nyo ng 10. Oh. So, kaya yun yung reason kung bakit naging 110 over 10. Actually, ako, mataas ako magbigay ng grade sa mga students na gumagawa ng maayos. Pag ginagagawa ko, gagaguhin ko din ang score. Like your problem sets sa inyong mga activities. Meron dito hindi magandang gumawa. Ay siya, ay wala akong magagawa. So, doon lang tayo magkakatalo with your grades. Kaya ko binigay yung 110. Yung 10 is a form of appreciation how your BODs and yung mga kaibigan ng BODs lumalapit sa akin face to face and also online. Yun yung yun yung reason kung bakit binigyan ko kayo ng incentive. Dahil dyan sa mga kaklase ninyo na they work the introduction to engineering talagang binibigyan nila ako ng update. Binibigyan nila ako ng freedom to suggest. And that's why na-appreciate ko yung mga ganong bagay. So, kaya nagbigay ako ng 110 over 100.
And to be honest, your grade is 80 lang. Ginawa ko siyang 95 kasi nga, hindi niyo deserve yung 80. For me ha, hindi niyo siya deserve. Kaya ang ginawa kong 95. No? Totoo, hindi niyo siya deserve. Parang ang deserve niya ata is 81. No? Eh, sabi ko, ay hindi. Gawin nating 95. Okay? Ayun lang. So, may reklamo ba dito sa inyong grade? Sir, bakit di po kami 96 din? Mali mo may maganon. May reklamo kayo sa inyong grade? Papalitan natin ng 80? May reklamo? Wala. O ganito. Ha, Jeff, Maligaya, or tag dito, Chelsea, paki-PM naman sa akin lahat ng mga leaders of the final project. And then may ipapagawa lang ako. Siguro in 5 minutes. All goods. Yes po, sir. Yeah. Kindly chat me ha. And then, ayun. May ipapagawa lang ako sa mga leaders. Where's Marquez? I think nandito daw si Marquez. Tama ba? Aldred. Nasaan si Aldred? Dili, you can Sir, speak. hindi po. Umadad ka ba ng defense? Di po, sir. Di po ako Bakit nakatal. kaya? Can you please open your camera? Would it be alright? Opo, sir. Yeah. What is the reason why hindi tayo umaattend? Sir, sumakit po ang ulo ko. Bakit di mo kami in-inform? Baka mamaya mahimatay ka. Mas maganda in-inform mo kami. Baka kung ano mangyari sa'yo. Bakit di ka nag-inform? Wala po, sir. Ano po? Anong reason bakit hindi nag-inform? Pwede ko bang matanong? Hello? Hindi, hanggang 9:30 lang. Hanggang ano oras ba tayo? Hanggang 10 tayo, di ba? Tama ako, ano? Hanggang 10 pa naman tayo, ano? Tama ba? 10. Sige, Opo, Alfred. sir. Alfred, bakit hindi lang nag-inform? Bakit hindi man lang chinat si Chelsea, ang iyong double gut si Jeff, or si Maligaya? Bakit di lang nag-inform? Kalimutan ko na po, sir. Nakalimutan mo. Next time, huwag mong kakalimutan, ha? Baka mamaya mahimatay di yan sa kinatatayuan mo. Mas maganda yung inform them para alam mo ang gagawin. Okay? May tanong ko Opo, lang, sir. bakit di ka umaten sa akin minsan ng klase sa intro? Masakit din ang ulo? Hindi po. Ano namang reason sa ibang araw? Bakit hindi nakaka-attend? Minsan po yung mahina lang po ang signal. Bakit hindi nag-inform na mahina ang signal? Kasi nga po mahina ang signal. Anong reason bakit hindi nag-i-inform pag a-absent? Aldred, rather. Aldred, what is the reason bakit hindi nag-i-inform pag umabsent? Pag na-absent? Hello? Ay siya, hindi tayo magpo-proceed kapag hindi mo ako binibigyan ng reason. You speak honestly. It's okay for me kung ano mang reason. Gusto ko lang malaman ano yung reason. Nahihiya lang po ako, sir, magsabi. Nahihiya ka magsabi. Sige, okay lang. Next time, huwag kang mahihiyang magsabi Aldred ha. Kasi kapag nahiya ka, ay, ay siya, baka mahiya ding magbigay ng information sa iyong mga klase. For example, nag-quiz kayo sa DIFCAL, nag-quiz kayo sa GenChem. Pag di ka nahiyang magtanong or nahiyang magsabi kung bakit ka absent, hindi sila magpo-provide sa'yo ng information. Baka hindi mo malaman na, ay, may quiz pala. So maybe,
Pero nagtatanong ka naman kung anong ginawa pag Opo. absent ka. Aldred, nagtatanong ka ba? Opo, sir. Opo. Anong nagawa? Anong ginawa sa introduction ng final defense? Ano po? Anong nalaman mo? Ano daw Paano po yung eh, naging tinawag daw po ako nung ano, tinawag niya tinawag daw po ako. o tinawag ka o buti alam mo no? Actually tinawag ka nga. Sabi absent ka daw. Tinanong mo ba sa mga kaklase mo kung anong naging ah, output kapag absent? Anong tinanong sa'yo? Tinanong mo ba mga klase mo? Opo, sir. Anong sabi? Maitanong ko lang, baka fake news ang aking marinig. Ano sabi? After tinawag yung pangalan mo, tinawag ka 'di ba ng panel. So absent ka. Ano daw yung sinabi sa iyo? May nabalitaan ka ba? Tinanong ko lang po, sir, kung ano pong ginawa nung ano, nung nag-defense. Hindi ko na po natanong na kung ano. Ano yung nabalitaan mo nung defense? Wala po, ang sabi lang po sa akin daw po ay tinawag daw po ako. Tapos, Yun yun lang lang ang po. nabalitaan mo. Ano pang nabalitaan mo bukod doon? Hindi mo ba Wala na po, sir. nabalitaan si Jeff ay kumanta? Si Chelsea ay sumayaw? Kaya nagkaroon ng incentive? Hindi mo ba nabalitaan yun? Hindi po. Ay nako, dapat nakikibalita ka. Ano pa yung nabalitaan mo bukod doon na Wala tinawag na po, ka? sir. Wala na. So hindi mo alam kung ano naging setup ng defense. Hindi po. Kung anong susunod na mangyayari sa defense. Kung kasali ka pa ba. Hindi mo man lang tinanong yun. Hindi mo ba tinanong sa mga klase mo kung naging maayos ang defense? Hindi ka ba nangamusta? Hindi mo tinanong? Hindi mo pa tinanong kung kinabahan sila nung tinawag sila? Hindi mo rin tinanong yon. Hindi po, sir. Ano na lang yung tinanong mo? Bukod, Wala. bukod sa Tinanong ko lang po, sir, kung ano pong ginawa nila nung nag-defense. O, tapos, anong sinabi sa'yo? Sabi lang po is ano, tinawag lang daw po ako. Tinawag po ako. Tinawag ka lang sa defense, tapos na. Yun lang ang nabalitaan mo. Hindi po, yun lang po kasi ang sinabi sa akin. Hindi ko na po alam Ah, anong nangyari. hindi mo man lang tinanong pa, hindi mo man lang sinabi kay Jeff, please elaborate. Hindi ka man lang nagtanong, hindi ka man lang nag-request kay Jeff na, please elaborate. Dapat nangangamusta ka, ano, para aware ka kung anong mangyayari sa mga susunod. Kasi hindi natatapos ang isang bagay. Hindi natatapos ang isang bagay. Take note of that. Okay? Maybe you could, my suggestion for you is to inform your classmate if nahihiya yung iyong BOD na hindi ka makaka-attend or pag nahihiya sa BOD, magsasabi sa instructor. Okay? Maliwanag, Opo. Aldred. Opo, opo. Natatandaan mo ba yung aking discussion about the syllabus pagdating sa number of absents? Natatandaan mo? Opo. Ano nga yung aking sinabi? Bago masingko, ilang absent? 3 po. Nakailang absent ka sa intro? 2 na po ata. Dalawa na. Paano pag ibigay ko sa yung proof na hindi lang dalawa? Sino kaya magsasabi sa atin ng totoo? Aldred. What if I can provide a proof na hindi lang dalawa? Gusto mo bigyan kita ng proof na hindi lang dalawa? Could you confirm it's more than two or only two? Yun lang ang tanong ko, more than two or only two? Minsan po kasi, sir, nakakapasok po ako ng meet tapos po na lumalabas po kapag po na humihina ang signal. Hindi. Ang tanong ko lang, more than two or only two? More than 2 na po. More than two.
Kasi pag sinabing only two, I can provide a proof kasi kami po ay may access kung sino yung mga students na uma-attend automatically sa aming Gmeet. Sa aming Google Classroom, automatically nalalaman namin kung sino yung pumasok at kung anong oras lumabas. Gusto mo bigyan kita ng sample. Kaya pinapamonitor ko din sa BOD. May tracking kami kung anong oras kayo pumasok, anong oras kayo lumabas, anong oras ulit kayo pumasok, anong oras kayo lumabas. Okay, natatrack po namin yan. Meron po kaming copy. Kami ay every meeting na magpapa-online meeting, automatically magge-generate sa aming Gmail. Kaya wag niyo akong lolokohin na pagdating sa inyong attendance. Kaya hindi ko kayo hindi ko hinihigpitan magtawag sa Gmeet about the attendance kasi meron po kami. Sige, para maniwala kayo. Harap tayo. Harap, harap. Okay, huwag niyo akong lolokohin ha, kasi alam ko, ang tanong ko is alam ko ang sagot at may proof ako. Huwag niyo akong lolokohin doon ha. Pag nagsinungaling kayo sa prof at may proof, baka magalit yun sa inyo, pero hindi ako magagalit. I do understand the reasons. But maybe, sorry to say, nasan si Aldred? Your reason is not valid ha. Maybe, Opo. if you have problems, you share your problems to your classmates. Ha? At saka, pag mahina ang internet, taga saan ka ba, Tutoy? Maitanong ka lang, nagdo-dorm ka ba sa GCH? Hindi po. Kalilipat ko lang po kasi ng dorm. Lumipat po. What I mean, nasan ka ngayon? Dito po sa Balagtas. Sa Balagtas, no? Pwede kang pumunta sa iyong mga kaklase sa GCH. Sino dito yung mga taga GCH? Taas nga ang kamay. At para matulungan natin ang batang are. Taas ang kamay. Okay. Guys, taas yung mga taga GCH. O, nakikita mo yung mga Tomas na yan? Like yan si Renz. Kahit si Renz na lang. Maybe lapit ka kay Renz. Pag mahinang internet, punta ka sa dorm nila para makakonect ka ng malakas. Okay lang ba, Renz, na pumunta sa inyo si Aldred pag mahinang internet at makikonnect sa inyo? Nasaan si Renz? Hello po. Sir, sa dorm po namin ay no visitors po ang allowed. No. Family lang po allowed. Opo. Family mo siya. One is your family. Your home. So you can consider Renz as your family. Would it be alright? Family mo yan. Where's na, sino yung mga lalaking taga GCH? O taga Balagtas, kahit taga Balagtas, yan, sige. Yan si Barba, where's Barba? Where's Red? Sir, hello po, sir. Taga saan ka? Sir, taga GCH din po, katabi po ng BSU. Pero yung dorm ko po ay bawal din po ang visitor. Family, hindi naman siya visitor, family mo naman siya. Your brother. Bawal talaga, Yes po, total. sir. Sino pa dito yung pwede? Sino na lang dito yung pwede? Tutulungan lang natin. Kailangan natin matulungan lang ang bata nga rin. Anyone from you? Sinong gustong pwede aring tulungan? And also sa Wali, pag mahina ang internet. Walang pwedeng tumulong din na makikiconnect man lang. O ganito, Tutoy, lapit ka sa akin pag mahina ang internet mo, no? Punta ka dito sa school, i-connect kita dito sa faculty. Dito ka sa loob ng faculty. Pag halimbawa ay malapit ka lang naman Balagtas, so lapit ka sa akin, no? Kung halimbawa ay wala kang load, bibigyan kita ng pan-load, maka-attend ka lang sa introduction to engineering. All goods, Aldred, ako nang tutulong sa iyo. Opo. Maybe next time ha, and also on the other subjects, a-attend ka ng klase. At wag kang mahihiyang magsabi. And also again, to inform you, Aldred, you don't have 50% of your final project and you are not exempted on your final project too since hindi valid yung mga reasons ninyo. Okay? If valid, papayagan ko. Pero hindi valid, sadly to say, hindi. Kailangan ko magigpit. No? Gusto ko maipakita na hindi lang ako basta mabait. Mahigpit din ako. Goods, Aldred? Opo, sir.
Okay. May concern ka ba? Wala naman po. May violent reaction ka? Wala po, sir. Are you sure? Yes, sir po. Okay. A-attend sa ibang subjects ha. Kasi baka mamaya ay magtawag, hindi ka rin matawag. Ay makikibalita ka kung bakit 95 ang grade ninyo. All goods. Malay mo, kaya hindi 100 kasi hindi ka umattend ng klase. So minus 1. You assess. You assess bakit pangalawa lang kayo. Siguro dahil may late or may absent, hindi nakasagot. So you assess bakit 95 lang. Ay, sa akin mababa ang 95 mas mataas ang 96. Tama ga ako? Papayag ba kayo ng grade nyo 95 lang? 'Di ba dapat 96? Hindi, dapat nyo 100. Ay, mababa ang 95. Mataas na yung sa inyo? Mababa pa iyon. Kasi ang mas mataas sa 95, mas mataas ang 100 sa 95, kaya mababa ang 95. Tama ga ako? Guys, di ba mas mataas ang 100 sa 95? So, Opo, mababa. sir. So, mababa ang 95. Tama ako, Natalie? Yes po. So, dapat, ibig sabihin ay pagkukulang pa kayo sa 5%. No? Maybe si Jeff, kakaunti ang indak ng kaldag, dapat 10, ang ginawa ay siyam, kaya naging 95. So, kulang ng isa para mag 96. Tama ga ako, Jeff? Yan, diga. Sayang ang pagkaldag. Dapat isyam lang ang ginawa. Pero, ayun na, medyo alarming lang yung mga reason sa akin, which is not valid. Pero, I, I understand. Maybe next time, wag na lang uulitin. Na para hindi madamay ang ibang sections. Ay, ibang kaklase. Sayang. Hindi, maganda naman. All goods. Sige, wait lang ha. At ako ay may isang kayo mababa. Okay, sige, may question kayo? Do you have something to say? May gusto ba kayong sabihin? Anything? Goods? May gusto kayong sabihin? Kahit maging masaya tayo ngayon, pataas ang grade ninyo. Hindi lang siguro nag-reflect agad kasi may absent. Happy kayo sa grade nyo? Sir, may PM po ako. Sige. Titik. Si Chelsea nag-chat. Yeah. Okay, sige, I understand. Maybe sa Wali, ah, nagets mo naman ang pinupunto ko, di ba? Na basta nagsabi sa akin, yun lang ang gusto ko. Yun lang ang pagkukulang, mag-inform sa akin. Kasi critical yung 40%. Okay, goods. Where's sa Wali? Yes, you can speak. Yes po, sir. I understand po. I'll try to assess muna, ha? I'll Okay try po. to assess, ha? I-assess ko muna. Thank Maybe you you so can much share po. about your reasons and I will assess. Gusto ko honest, ha? Sure po, sir. Sure po. And also to Aldred, maybe you could pa-PM ako ng mga reasons, ha? I will assess first. Where's Aldred? Yeah, you can speak. Yes po, sir. Ayun. Paki-PM ako ng mga reasons. Basta paki-PM na lang ako kasi sana naiintindihan niyo ako. Ang pinupunto ko lang is dapat nag-inform sa akin. Kasi kung hindi natawag sa Aldred, hindi ako mai-inform na may absent. Tama. Walang pagkukulang ng BOD. Yung the two of you, maybe you could inform me. No? Kahit hindi man lang in advance, syempre mangyayari pa lang. After nung nangyari, you could madaling magsabi, sir, hindi po ako naka-attend. Meron lang po akong emergency.
sa ako na lang tatanungin kung ano yung emergency. That's all. Yun lang yung gusto kong iparating. Maybe you could inform me at in advance or after the situations na nangyari. Ano? Ganun na. Next time ha, sana ay ano, ma-inform agad. Lalo na pag mga critical yung mga gagawing output. Sana mag-inform kayo. Okay? And also the BOD, maybe. Hindi, wala talagang anong BOD. Sige na nga. Maybe the BOD also inform me. Okay? Si Maligaya, si Chelsea, si Jeff. Tama. Kasan yung tatlo? Ibabalik ko dun sa tatlo. Maybe the BOD should inform the instructors bakit sila absent. Ano? Tama katulad ng isa, masakit ng ulo. Baka mamaya sobrang lala ng sakit ng ulo, pwedeng kailangang ipa-check up, nasa door. Tiga, nagigets nyo ako, Jeff, Chelsea, at saka Maligaya. Yes po, sir. Sa halip na tayo mag-defense, tutulungan natin si Aldred kasi masakit ang ulo. Kailangan, ba't malala, ipapacheck up natin. Diga, naiintindihan nyo ako, Maligaya, yung pinupunto ko. Kaya kailangan Yes po. So, tatanungin niyo mamaya si Jeff ha, baka pag absent, itatanong ninyo anong reason. Baka mamaya ay kinakailangan ng tulong ng O1 family. Tama ka? O1? Ay, hato na yun ha. Ay, dapat tinatapik ninyo yung mga kaklase. Sige, do you have anything to say? Ako masaya ako at maganda output ninyo. May gusto kayong sabihin. Sir, ano na pong gagawin? Itapos na ang final project. Di nyo man lang tinanong yun. Okay, ang agenda natin on the next meeting, i-discuss ko lang yung pitching. And maybe in our i-assess ko muna. Maybe in our face-to-face, ipipitch something na magagawa tayo ng pitching, no? In actual. And then that will be our activity in actual. Actual ha, pitching. Magpipitch tayo in actual. Instead of creating a video to pitch that is related to mechanical engineering, maybe, inisip ko pa lang ha, iibahin ko yung setup na yun. Yung ating pitching would be in actual na maaaring makatulong on your next defense sa ibang subjects. All goods, pitching na lang tayo. And the last chapter, hindi ko na siya i-discuss. Medyo deep yung nasa libro. So, yung parang di ko sure kung medyo deep yung nasa libro. And also, after pitching, ipapasa nyo sa akin lahat ng mga activities. Hindi naman lahat. Pipili lang ako dun sa mga activities natin sa libro na gagawin ninyo habang kasi kailangan nating ma-accomplish din yon. So that will serve as your remaining 40% of your grade. Goods. Kasi possible kasi ang gagawin ko, your final project number 1 is 40%, final project number 2 is 10% with a total of 50%. So may 50% na agad kayo, di ba? So yung remaining 50% is yung 50% ay pupunta doon sa inyong mga activities. Kaya ayusin ninyo yung inyong sulat kasi malaki ang 50%. Goods, yun ay sa mga activities. Lahat ng activities na gagawin ninyo is 50%. Kasama na din syempre yung mga attendance, lahat na. All goods, maliwanag po tayo doon. O siya, sige. Do you have any concerns or something to say? May gustong sabihin? O ganito, parang naiisip ko lang ang gagawin nating pitching is actual, di ba? Which is isasabay natin sa ating Christmas party. Hindi, kung gusto nyo lang na before we end this meeting, sir, Christmas party, gigradan pa din. Hindi nga, pitching eh. Wait lang ha.
Sige, i-relate ko something in Christmas. Something that is related in Christmas na syempre related pa din sa mechanical engineering. Ano nga, okay? Maybe, yeah, tama. Sige nga. Pitching is all about Christmas. Christmas topic. Goods. Gusto nyo ba yan? Wait lang ha, pag-iisipan ko. Papa-approve ko muna. Kasi before, ang aking pitching, gagawa ng video. Tapos, gagawa sila ng machine or ng yaman ng machine or any mechanical output. So right now, sige, i-try ko naman na something about Christmas which is related pa din sa mechanical engineering. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo? Wait lang ha, pag-iisipan ko mabuti. Okay. Maybe everyone can give me suggestions about, alam nyo naman ang pitching, di ba? You pitch. Parang you defense. You are pitching. You are encouraging or entertaining your viewers, your customers. Example, for a product, nabilhin yung product nyo. Nagigets nyo naman ang pitching, di ba? You are pitching, you are endorsing. Yeah, you are endorsing yung mga thoughts na gusto nyong sabihin. Like for example, si Jeff, nagpipitch siya ng relationship to create a relationship with Chelsea. Di ba? Paano niya ipipitch yung pagmamahal niya kay Chelsea? Ganun yung pitching. You are something na you entertain, something na, yeah, totoo na naman, something na ma-entertain mo yung magbe-benefit doon sa gagawin mo. Tama. So later, i-discuss naman natin our next topic and maybe after our discussion of the pitching, so sasabihin ko yung magiging actual pitching natin. All goods? Sige. Maybe you could collaborate. Ganito, sige. Your assignment pala as a sections, kindly provide me something na related sa pitching. How will we execute the activity for pitching? All goods? O as a sections, kindly provide me an activity for pitching na maaari nating gawin sa ating face-to-face meeting. Maliwanag. And maybe the BOD can chat me and then before kong aprubahan yung magiging activity natin for pitching. Maliwanag. Guys, i-discuss ko muna ang pitching ha, pero in advance, mag-isip na agad kayo ng activity about pitching and then I'll approve it. And once it is being approved, so we will execute it on our face-to-face meeting. Goods? Ay, wag naman weird ha. Baka naman ang papitching nyo sobrang weird. Ay, yung something na Shark Tank daw po. Anong Shark Tank? Sige nga. Yun po ay para pong show po na ginagawa sa US. Tapos meron po mga entrepreneurs na napunta po sa show na yon. Tapos po sila, nakuha po sila ng investment from the sharks po. Pero ang theme po niya is same as pitching po. Okay, sige. Wait lang, ako'y magti-take note. Anong tawag doon? Shark Tank. Pag-aaralan ko munang mabuti. Wait lang, guys. Sige, other suggestions. Sige, bigyan nyo ako ng 5 minutes. 9:55 tayo, Shark Tank. Other suggestions about pitching activities. Bigyan nyo nga ako ng suggestions. Hindi ko to alam, yung Shark Tank na to. Thank you. Yung something naman na mag-e-enjoy kayo, no? Hindi lang basta tayo natututo, something na mag-e-enjoy din kayo at kumbaga dala-dala ninyo hanggang pag kayo nagkaanak, halimbawa nagkaanak kayo, at papapasukan nyo sa BSU. So, gatong ginawa namin ng mga kapanahunan namin. Do you have any suggestions pa? Shark Tank. Maybe na lang, you speak, you collaborate. Okay lang ba? And then, ibigay niyo sa akin yung mga suggestions ninyo. Yung pinaka-best, top 3 activity. Siguro top 2 lang. Top 2 activities. Top 2 to top 3. Goods. And then,
mag-a-approve tayo kung ano yung gagawin natin for your maybe ay yun yung gawin kong hindi, wag na pala, activity lang yun. Sige, I'll try to sige, ganito. O ganito ha, nakaisip na ako. Ngayon lang to. 'Di ba? Final project 1 natin is 40%. Final project number 2 is 10%, which is meron na kayong grade kahit walang output. And then itong pitching natin is 20% of your grade. Activity lang to ha. Pitching is 30% of your grade and other activities is 30% of your grade. Goods. Tatawasan ko ang pitching 20%. Kaya bigyan nyo ako ng bigyan nyo ako ng top 2 or top 3 pitching activities. Okay tayo doon? 40, tama, 100%. O gusto ko magbe-benefit sa lahat, mag-enjoy sa lahat. Huwag yung masyadong mahirap na i-execute. Okay? Goods at kaya ng 1.5 hour lang. May klase ba kayo? Ano ba ang klase nyo sa akin pag face-to-face? Di ba ang klase nyo sa akin pag face-to-face? Ay, ito ngayon, di ba? Hindi pala. Wednesday. Ano pwede? Wednesday. 2:30 to 4 po, sir. May klase kayo ng 2 o'clock. Meron. Di ba? 2:30. Yung 2 o'clock to 2:30, may klase kayo nun. Ang alam po available po kami that time po. Okay lang bang gawin nating 2 hours ang magiging pitching activities natin? Kasi feeling ko magiging masaya to. Would it be alright if 2 o'clock to 4 o'clock? Pwede, hindi. Goods. Ayoko yung ano ha, yung mga, basta hindi, go. You have the freedom to provide me actually, our next meeting would be the last meeting. Our next face-to-face meeting would be the last face-to-face meeting. So gusto ko maging masaya yung magiging last face-to-face meeting natin. Na kahit gagawa tayo ng activity, mag-enjoy pa rin kayo. All goods, engineers, and also, ano bang araw yun? Next face-to-face, 3. O tama, 3. And also, sa Wednesday, on December 4, I will show you your grade. After the after our pitching, kasi magta-type lang naman ako ng grade for your pitching, naka-input ng grade ninyo sa ibang activities, no? So, pwede ko na rin ipakita yung magiging grade niyo for pitching. Okay po. Goods tayo doon. Ay, for pitching, for maybe the partial grade of your final grade na ilalagay ko sa inyong portal. I'll try my best if October 3, October 4, kasi midterm na to. O tama, last face-to-face meeting na nga. Okay, hopefully makapag-provide kayo sa akin ng best activity for pitching na mag-i-enjoy ang mga people. Okay? Ang reason ko kung bakit gusto ko last activity natin is something memorable para magkakilala pa rin kayo at saka malay mo may magjowa dito after pitching, magkapalagayan ng loob. So, adi magiging thankful sa akin. All goods. Gusto ko magbe-benefit sa lahat, magiging masaya lahat yung magiging pitching activity natin. Goods, guys. Hey guys, everyone. Hey. Okay siya, sige. If that would be all. So please paki-PM agad sa akin. Maybe kahit anong sige, kahit bigyan ko until Friday yung inyong activity or before pala. Before tayong mag-discuss. Kailan ba? Ay bukas na pala. Kaya bang makapag-provide sa akin ng pitching activities by tomorrow? Before tayong mag-discuss ng ating pitching? Kaya? Everyone, kaya nyo magbigay? O bibigyan ko kayo ng 2 days to 3 days. Kasi pag-iisipan ng mabuti.
Sige, siguro kahit hanggang medyo matagal eh. Maybe Thursday or Friday, okay lang? Kaya na hanggang Thursday or Friday? Sige. Gusto ko ha, something na magbe-benefit sa lahat, magiging masaya ang lahat, and something na magiging memorable yung ating last activity for our face-to-face meeting. Sige, if that would be all, thank you so much sa inyo guys. Congratulations on your final defense. And see you on our next meeting pala, online meeting, and on our face-to-face meeting. Bye-bye guys. Ingat. Thank you po. Thank you po. Thank you po.